Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang viral video. Tungkol naman ito guys sa mga loyalista na nagrarally na kontra dito sa mga DDS. O ito na nga ba yung sinasabi ko? Pagsasabungin na natin lahat ng mga pulahan. So eto, nagsasalita ng mga loyalista laban dito sa mga Duterte. Akala ko ba unity team kayo? O ano, pagkatapos yung magtulungan at gawin lahat ng kalokohang magkasama noong panahon ng eleksyon, ngayon, kayo-kayo na ang nagtatalo. Sige, maglabasan kayo ng baho. Tingnan natin kung sino ang mapapaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yung mga ginagawa nyo kasi maling-mali. So, hindi na yan makatao eh. Ako hindi naman ako maka-Duterte. Hindi rin ako maka-Marcos. Kaya lang sa puntong ito, kung ako ang tatanungin, parang mas go ako sa Marcos. Kasi kung ating i-review, ang mga death noong martial law is umabot lang ng 3,200. Maraming na torture, maraming na saktan, maraming na jail. Pero death is 3,200 lang. Kaysa naman dito sa EJK killing ni Duterte ng drug war, umabot ng 8,200. O so, saan kayo pupunta ngayon? Saan kayo papanig? Halos na doble ang bilang ng namatay nang dahil lang sa drugs na hindi naman talaga, ewan ko, sila lang naman nagkalat na masama ang drugs. Oo, nakaka-addict, totoo yun, pero hindi masama ang drugs. Kaya nga drugs eh, gamot yan. Hindi ko lang maintindihan sa mga tao, ba't pag drugs ang pinag-uusapan, sobrang negative ang dating. Eto, pakinggan po natin yung mga nagrarally. Hindi po! Bato de la Rosa! Hindi ka pwede dyan sa Senado! Dahil ang ulo mo bilog! Kaya sinasabing bilog, wala kang utak! Wala kang ulo! Kayo ka ni Robin Padilla! See? Lumalabas talaga ang galit ng mga tao dito sa mga wala talagang alam na senador. Ewan ko ba paano nanalo itong mga senador? Oo, marami kayong pinagdaanan. Si Bato de la Rosa, alam ko hindi lang naman din pipitsugin yung taong yan kasi bago siya napunta dyan is mataas naman ang ranko niya. So, titingnan natin is meron naman siyang pinag-aralan kahit papaano. Hindi nga lang niya ginagamit ng maayos. Pero si Robin Padilla, ewan ko kung anong nangyari. Na smart magic nga ba talaga ang Pilipinas? O bakit sinabi ni Vic Rodriguez na hindi naman daw? So sila nagtalo-talo, nilaglag nila si Glencio, ngayon naglalaglagan na sila. O ngayon naman dito sa leak naman dito sa PIDEA, naglalaglagan na rin. So kanya-kanyang baho na lang kayo eh, naglalabasan na kayo ng baho, na involve na lahat ng mga na masasamang nandyan sa loob ng ating pamahalaan. So kahit papaano, ngayon nagigising ang mga tao, nagkakaroon sila ng idea kung sino talaga ang masama at kung sino ang mabuti, kung sino talagang dapat iboto at kung sino ang hindi. Sabi ng mga DDSHET, sabi ng mga DDSHET, hindi daw mananalo si PBBM dahil daw sa kanila. Mahiya kayo sa mga sarili ninyo. Mga loyalista. Marami na kami pinagdaanan laban. Kayo mga So ayan, pinangunahan nyo mga Duterte ang rally-rally. Ngayon, tanggapin nyo ang mga susunod na rally. Galing naman ito sa mga loyalista. Kasi kayo itong mga Duterte na to mahilig sa mga away. Siyempre, kapag ang lata walang laman, mas maingay talaga yan pag pinukpok mo. Tingnan mo pati mga anak, kumakampi sa ama, pati mga anak nagsasalita na rin. Kahit walang masyadong involvement sa nangyayari. Anak family, makapamilya nga naman. Si Amy Marcos naman talaga ang hindi makapamilya dito Kasi kahit dinudurog na ng dinudurog itong si Ferdinand Marcos, kumakampi pa rin siya sa mga Duterte. Sa tingin ko, itong pananahimik ni Marcos, meron tong gagawin sa dulo. Abangan na lang natin. So ako, malakas ang loob ko at naniniwala ko sa mga sigaw ng mga loyalista na to na papasukin ng ICC. Welcome ICC. So kayo mga Duterte, good luck na lang sa inyo.